dahil dyan sa paninigaw, no mga kababayan, dahil dyan sa paninigaw ni tawag dito Pia Cayetano at ni Loren Legarda kay Attorney Melvin Matibag, eto na mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan, kapag hindi pala isinuko si Bato at protektahan ito ni Alan Peter Cayetano, posible parang makasuhan ng obstruction of justice itong si Alan Cayetano sa ayon kay Antonio Carpio, no? Kay Justice Antonio Carpio, mga kababayan. Kapag pala parating protektahan ito at itakas, no, or itago ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ay posible palang makasuhan ng obstruction of justice. Pakinggan niyo po mga kababayan. Pakinggan niyo po. Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Hey. Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung programa ng dalawang grupo. Ito ba yung mga supporter ni Senator Bato de la Rosa at yung iba naman yung Pilipinas na natawagan na paghuli o suportado yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Pariing o maaaring masampahan ng obstruction of justice ng National Bureau of Investigation ng mga senador na humaharang sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang gipit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Well, ayaw lang ng Senado is surrender siya, no? Pinigilan nila. So, that is actually obstruction of justice. Under the law, if you prevent the law enforcer from serving a warrant of arrest or summons, that is obstruction of justice. Monica, anya hindi pwedeng hadlangan ng Senado ang paghuli kay De La Rosa kahit ito pa ay nasa sesyon ng Senado. Wala anyang protective custody sa batas. Second, hindi naman pwede ang Senado maging asylum na isang fugitive, no? Wala namang protective custody sa batas. Ang nakalagay lang, hindi pwede arestuin pag nasa session ng Congress at ang offense punishable by less than 6 years. Yung crime against humanity, 12 years yun 12 years or more. Malilinaw niya ang pananaw ng Senado na kailangan ng arrest warrant mula sa Istanbul na korte sa Pilipinas bago maipatupad ang pag-aresto kay Senator Bato. Well, nakalagay naman, wala naman yan sa batas Ang nakalagay din, surrender or prosecute here. So what's the sitsipan niya? Pinipilit ng Senate na dapat nila pag-warrant. Hindi naman required. Well, mali sila. So, kita nyo mga kababayan, sa mga senador na kakampi po kay Bato at hindi nila ipasuko si Bato, posible pong makasuhan ng obstruction of justice. Kasi po mga kababayan, wala naman po daw sa batas, di umano na kailangan daw itong warrant ay dadaan daw sa Korte Suprema ng ating bansa. Mga kababayan, yan po ay galing din po sa Ito, tanungin ko kay mga kababayan napakasimpleng explanation. Ganito yan. Halimbawa ako pulis. Ako'y general. Meron akong isang intern, no, na nagtitraining pagiging pulis. Yung intern na yon, mga kababayan, meron siyang warrant para hulihin yung isang kriminal. Ngayon, yung warrant na yon ay pirmado ko bilang isang general na boss nung intern. So ngayon mga kababayan, kanino ka ba maniniwala na yung warrant na hawak ng intern ko ay totoo? Malamang sa akin. Bakit? Kasi bago niya ipa-implement yan, pirmado ng boss yan. 'Di ba? Ganyan ang ICC. Ang ICC ay tinatawag siyang International Criminal Court. O international, pangkalahatan, buong mundo. So, bakit hindi tayo magtitiwala sa International Criminal Court at bakit lagi nating sinasabi na meron tayong korte? International na yan 'Di ba? Pangalawa mga kababayan, kung hindi natin paniniwalaan at gawing valid ang warrant ng International Criminal Court,
Paano kung ang International Criminal Court sabihin nila na tanggalin ang kapangyarihan ng Pilipinas kapag ang Pilipinas ay mangangailangan kung meron silang mga tauhan sa ibang bansa tumakbo na pwedeng arestuhin, hindi na natin sila tulungan. Nga tayo. 'Di ba? Katulad sa Interpol. Halimbawa ang Interpol hihingi ng tulong sa Pilipinas na meron silang arestuhin na isang Pilipino na nagtago sa Pilipinas na nakagawa ng kasalanan sa ibang bansa. Tapos tatanggihan ng Pangulo yan na hindi kami papayag. Hindi kami papayag at hindi kami makipag-coordinate sa inyo. Paano kung darating ang panahon na tayo naman ang mga ngailangan na ipaaresto si Harry Roque at si Saldico? Tutulungan ba tayo ng Interpol? Hindi rin. Bakit? Kasi hindi nga tayo tumulong sa kanila eh. Di ba napakabilis na explanation at napakabilis intindihin? Pag tayo ang mga ngailangan, hindi tayo tutulungan ng Interpol. Bakit? Kasi sila nangangailangan, hindi natin sila kino-coordinate, hindi tayo nakipag-collaborate sa kanila. So, darating ang panahon na tayo ang mga ngailangan, hindi nila tayo tutulungan. Kasi bakit? Hinadlangan natin sila eh. Hindi natin sila pinagbigyan sa kanilang mga hinihiling. Ganun lang kasimple. Sa ngayon, mga kababayan, kailangan ba natin ng tulong ng Interpol? Yes! Malaking tulong po ang Interpol sa atin. Una, si Harry Roque na kagawa ng kasalanan sa Pilipinas na tumakbo ngayon sa Vienna, Austria, kailangan natin ng Interpol. Pangalawa, si Saldico na malaking kasalanan sa Pilipinas na nagtago ngayon sa France, kailangan natin ng Interpol. Si Maharlika, kailangan natin ng Interpol. At kung sino pang mga pugante sa batas ng Pilipinas. 'Di ba? So paano kung ang Interpol naman ngayon hihingi ng tulong sa atin kasi may utos sa kanila ang ICC na arestuhin itong si Bato, si Digong, si Bongo, si Albayalde at iba pa. Hindi tayo makipag-coordinate. Paano kung darating ang panahon? Paano kung darating ang panahon na si Sara Duterte tatakbo? Tatakas, pupuntang Germany para takasan ang kanyang impeachment at kaso niya sa Pilipinas. Hindi tayo tutulungan ng Interpol. Yan ang gustong mangyari ng mga DDS na harangin ang warrant, huwag pansinin ang Interpol para pagsakali na ang Interpol madismaya sa Philippine government, tapos hihingi tayo ng tulong ngayon sa Interpol, hindi na tayo tutulungan. Yan ang gusto nila na malaya silang makatakas at malaya silang lumipad sa ibang bansa na hindi sila huhulihin ng Interpol. Kasi darating ang araw na ang Interpol madismaya sa atin, hindi na rin tayo tutulungan. Tama ba ako mga kababayan? Darating ang panahon na mangangailangan ang Pilipinas sa Interpol, hindi tayo tutulungan ng Interpol. Kasi bakit? Ang Interpol na nangangailangan sa atin, hindi tayo nakipag-collaborate sa kanila. Nakipagnegosasyon sa kanila. 'Di ba? At take note mga kababayan, hindi habang buhay walang mga puganting magtatago sa ibang bansa. Hindi nga natin alam yung pag-iikot ni Sara, nagde-deposit na ng perang ninakaw niya yan. 'Di ba? Hindi nga natin alam na baka yung ibang politician diyan na may mga bahay sa ibang bansa, doon na nila pinagdideposit ang kanilang mga ninakaw sa Pilipinas. So sino pang tutulong sa atin mag-aresto? Wala. Kung hindi tayo makipagtulungan sa Interpol. 'Di ba? Ganun po 'yun mga kababayan. Kaya sa mga tumutulong po sa pagtago or pagtakas kay Bato, posible po mga kababayan na makasuhan ng obstruction of justice. 'Di ba? Klarong-klaro, 'di ba? Mga kababayan. So 'yun po 'yun, mga kababayan, no? Hindi ko po masyadong habaan mga kababayan, itong ating tawag dito, itong ating live. Kasi bakit? Brownout po dito sa amin. Wala po kaming current. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kits po tayo ulit bukas dito sa ating YouTube channel. So, maraming salamat and see you next live. God bless po. Hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat po and bye-bye.